Kasama na po natin ang spokesperson ng PAOK, Sir Winston Casio. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Terry at DJ Chacha. Good morning po. Sa ngayon po, as we speak, ilan na po yung kabuuan ng foreign nationals na nasa iba't ibang detention facilities po dito sa bansa? Sa dalawang detention facilities na may hawak po nito mga foreign nationals with regards to POGO workers, with PAOK, we are now at 899. So as of last night, 899 po yan. Then doon po sa Bureau of Immigration Warden Facility naman po ng Bureau of Immigration, lagpas na rin po sila ng 300. May naiwan pang around 300 sa kanila doon sa mga nahuli naman po nila with regards doon sa Rairan, doon sa may Parañaque area. So thereabouts, meron ako tayong mahigit 1,000 po na awaiting deportation. Oo. Ito pong tinutukoy ninyo na 899 na foreign nationals na nasa detention facility ngayon ng PAOK. Yan po bang detention facility na iyan, pang ilang katao lang dapat supposedly? Well, we could accommodate around 1,500 at a maximum foreign detainees, so to speak. We have 2 floors na ginagamit po nating custodial facility, yung 5th at saka 6th floor ng temporary custodial facility namin sa PAOK. So, hindi pa naman po kami framing point, kaya lang, konti na lang. Sa sunod-sunod na operations na ginagawa po natin, sa kagustuhan nating maubos na sila, baka mapuno po kapag nagtagal pa ang mga deportation na mangyayari. Oo, dito po sa sinasabi nyo na hindi pa man puno pero malapit na siyang mapuno. So right now, Sir Winston, ano po ngayon ang pinaka-problema ngayon ng PAOK, maging ng BI, dito sa patuloy na pagdami po ng mga foreign nationals sa kinakanlong po ng ating bansa? Well, technically, may mga legal documents kasing kinakailangan ma-produce yan prior to deportation. The first one is, kinakailangan makuha natin yung kanilang tinatawag ng NBI clearances to make sure na wala po silang mga kaso rito sa Pilipinas. That's one. Second is yung tinatawag nating travel documents. Karamihan ho kasi sa mga foreign nationals na ito, wala nang mga passport. So kinakailangan yung kanilang respective embassies ay mag-issue ng mga tinatawag nating one-way travel passes or one-way travel documents. With regards to China, mabilis naman po ang kanilang pagtugon. 2 weeks time, nakakapag-issue na po sila ng travel documents ng kanilang mga national. So we're expecting in about 2 to 3 weeks, 1 month at most, mababawasan po tayo ng humigit kumulang na 1,000 na POGO workers sapagkat nakipag-ugnayan na po tayo with Bureau of Immigration and DOJ and i-streamline po namin yung pagkuha ng mga legal documents para mas mapabilis ang deportation. Oo, yan din po yung sinasabi sa amin noong nakaraan, no, sa naging usapan namin. Ito nga pong isa sa mga pinakamalaking challenge ngayon, itong pagpapabilis ng deportation process ng mga documents, itong mga foreign nationals na ito. So sa ngayon, dito po sa 899, majority po ba nito ay mga Chinese? Kasi nasabi po ni Yusek Gilbert Cruz noong nakaraan na magkakaroon daw ng summary deportation. Tama po ba yan para sa mga Chinese nationals? May timeline na po ba tayo para dyan at gaano kabilis ito pong magiging proseso? Tama po yan. Magkakaroon ng summary deportation ang mga Chinese nationals. In fact, I'm on my way to a meeting now with Chinese representatives with regards to this matter. Siguro, 2 weeks kasi, more or less, ang kailangan nila para ma-produce ang travel documents sa dami ng kanilang nationals na nandito ngayon sa mga detention facilities natin. Then, give and take siguro. Medyo naputo lang po tayo doon, attorney. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Give and take po ang sinasabi nyo. Ano po ulit yun? Opo. Give and take 2 weeks po siguro. Mapuproduce nila yung travel documents ng kanilang mga Chinese nationals plus 1 week naman po para doon sa pagkuha noong chartered flight. Kasi sobrang dami po ng Chinese nationals, most likely magcha-charter po sila ng commercial flight. So 3 linggo ang aking expectation na makakapagpa-report tayo ng mga more or less yung tinatawag nating mga POGO 1,000. So, attorney, sinasabi niyo po ngayon, we're talking about the Chinese nationals, pero syempre meron pang mga ibang nationalities. So, base dun sa naging sagot niyo, cooperative naman po yung China dito sa pagpapadeport dun sa mga hawak natin na foreign nationals. Pero dun sa mga bansa, meron po ba hindi cooperative dito sa repatriation ng kanilang mga kanilang
kumbaga nationals na hawak po natin sa ngayon? By the way, DJ Chacho, thank you for promoting me, but I'm not an attorney. With regards to your question, okay po. Wala naman po tayong problema sa mga embahada. They are all fully cooperative. Ang sunod pong pinakamalaki dyan ay yung Vietnamese po, ano? Okay. So, daan-daan na rin po ang mga Vietnamese. So, they are in constant communication with their nationals and with PAOK. Then Indonesians, ganun din po. So, in fact, yung mga Indonesians at saka mga Vietnamese, baka ito pa po yung mauna. Kasi for repatriation po ito. Mga biktima po kasi ito at hindi sila perpetrators. So, most likely mauna po ito. Ang Burmese naman po, they are now in the process of procuring their tickets for their nationals. And give and take, siguro by next week, may makakalipad na ring mga Burmese from Myanmar. Okay. Last na lang po sa akin bago ko ibato ito kay Manong Ted. Hindi, huwag mo na ibato sa akin. Kasi Okay. makabukol pa ako. Tuloy mo Pero lang yan. sir, since napag-uusapan naman po natin ngayon, wala tayong problema with the cooperation of the countries na pagbibigyan po natin o pagbabalikan natin itong mga nationals na hawak natin. Budgetary constraints. Ang budget po ngayon ng PAOK maging BI sa pagkakanlong ng mga foreign nationals na ito, papaano po sa ngayon? Well, with regards to the budget, yan talaga ang challenge natin. Sapagkat katulad nga po nung nasabi namin ng mga nakaraan, with regards to deportation and or operation, magmula po sa operation hanggang sa deportation, ang PAOK ay gumagastos ng 35 million for every 4 months. Pero yun po ay para sa 500 katao lamang. So ngayon, we are now at 900 and expecting more. Baka dumoble na po ang gastos namin with regards to this problem. But then again, sabi nga ni Manong Ted kanina, these are mga tao rin po ito. So ayaw naman po natin na kapag nakaharap sa ganitong problemang kababayan natin sa labas ng Pilipinas, hindi matrato ng maayos. So we're doing our best to treat them as humanely as possible. So paano po yun? Okay pa po bang budget natin? If you're saying na 35 million for every 4 months for 500 individuals, sa ngayon po ba hindi pa naman nagkukulang ang budget ng PAOK? Well, manageable pa naman po. We're doing our best na within the financial means, the budgetary means of PAOK, we're able to provide whatever we can. So, hindi pa naman po dumarating sa puntong nagkakaproblema sa pagkain, sa pagbabayad ng ilaw at tubig, maging sa mga personnel. So, we're still okay, ma'am. We're still okay. Saan niyo po hinuhugot ang budget, Sir Winston? Saan? Saan provision po ng inyong budget? O meron bang ayuda dito ang tanggapan ng Presidente? Technically, opo. Una, nakapasok na po yung budget namin sa maintenance and upkeep ng ating facility ay nasa MOE pa ng Office of the Executive ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Then with regards to sa mga pagkain and other ancillary services, ancillary costs, meron pong mga karagdagang pondong ibibigay po ang Office of the President, primarily the Office of the Executive Secretary. Opo, pero hindi ho ba kasi nga with the announcement before of the President na nagbibigay nga po ng deadline sa POGO operations, hindi ba dapat foreseeable na yon na ito'y may kaakibat na gastos, di ba? Eventually. So nabigyan naman kayo ng 2025 additional budget for this? Yes po. Opo, may pasok na po ito sa aming MOOE. Kasi nung nakaraang taon, talagang hugot dito, hugot doon. We were doing our best para ma-meet yung pangangailangan. Pero this year, towards the end of nung budget season, pasok na po sa MOOE namin yung gastos nito. Opo. Yung pagkain nila, ano yan? Magkano ang budget per person dyan? Kung alam po ninyo, Sir Winston, kung mamarapatin po ninyo, yes. Magkano ang budget per person per day? Ang per meal po, 100 pesos ang per meal. So, 300 pesos po ang nagagastos ng komisyon per person bawat araw yan. So, 300 pesos per day per person. Opo, so times 899 yan. Opo, yaan pong 899, may mga bata ba dito? Wala ko. Lahat po naman po ito ay mga adults na po. So,
With regards to bata, may iba mga gastusin pa po tayo dyan na kapagkat may mga anak po itong mga foreign nationals po na ito. So yung kanilang mga asawa pumupunta sa atin, humihingi ng tulong sa pampagatas. So nire-refer po natin yan sa DSWD with regards to matters like that. Okay, sige po. Itong pamasahe, itong eroplano na sasakyan itong mga deportees na ito, sinong gagasta? With regards to China, the government of China po ang gumagastos para sa kanilang mga foreign nationals. Typically, nagcha-charter po ng flight ang mga yan. Now, yung ibang mga nationals naman po, yung mga embahada nagko-coordinate sa mga pamilya itong kanilang mga foreign nationals. So, around 80% of the other foreign nationals who are not Chinese, yung mga pamilya po nila ang nagbabayad ng kanilang deportation cost, yung kanilang mga ticket. Now, yung 20% po, yung talagang walang kakayanan, yung pamilya at saka yung individual o di kaya yung embahada na magbayad, ang gobyerno ng Pilipinas po ang nagbabayad po niyan. Is that the arrangement talaga? Hindi ba pwedeng sagutin ng Chinese embassy kung talagang citizen nila itong pauuwiin sa kanila doon sa airfare ng mga ito? Basta Chinese po, 100% po pag Chinese, sila po ang magbabayad talaga. They will charter a flight. Yung sinasabi ko po, may mga 20% na hindi nakakapagbayad, yun po yung ibang mga embahada po. Typically, yan po yung Vietnam, Indonesia, mga ganyan po. Kasi kung kikwentahin natin, Sir Winston, itong 300 pesos times 899, that's 269,700 pesos a day. Opo, thereabouts po. Thereabouts. Di ho ba? Opo, so isang buwan, that's 8 million na budget ng bayan. Bagamat again, kinakailangan natin pong gawin ito kasi nga po dahil sa humanitarian reasons. Anyway, sige po. So ngayon, ang inyo po na lamang ay ang mahigpit na ugnayan with DOJ para po dito sa mas mabilis na proseso ng pagpapadeport sa mga ito. Opo. We're very thankful sa DOJ, primarily sa office ni Undersecretary Nicolas Felix P., yung Interagency Council Against Trafficking, at maging sa kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Napaka maaga po yung kanilang pagtugon dun sa aming panawagan na pabilisin natin yung proseso. So, tapos na po yung mga inquest. So inquests are out. So we're expecting decommitment orders by today. So pag may commitment orders na po yan, may summary deportation order siguro, masisimulan na natin yung proseso ng pagkuha ng mga NBI clearances at saka yung pag-endorse po ng mga pangalan ng mga nationals dun sa kanilang respective embassies para naman sa issuance ng travel document. Okay, itong 899 na ito ba ay mga sumuko ba ito, nahuli ito? Kasi meron pang paparating dyan sigurado, hindi pa tapos ito eh. Opo, halo-halo ito, Manong Ted. Yung bulk po nito, mga nahuli po talaga natin. Meron kasi tayong ikinasang dalawang malakihang operation itong nakaraang mga linggo, one in Pasay and one in Parañaque. So, kaya medyo dumami. At saka marami na rin mga refugees, Manong Ted. Mayat maya may dumarating na mga Indonesians, mga Vietnamese sa amin at nagpapakupkop. So for humanitarian reasons, hindi po namin tinatanggihan, kinakanlong po namin at nagko-coordinate kami sa mga embassies nila. Kaya umabot na tayo ng 899. Okay. Yung issue kung saan may mga nasabon na naman ng ilang mga mambabatas na tauhan ng BI doon sa flight nila pauwi, yung may mga layover na mga flights daw. Sa ganong mga desisyon, sino ba? Sa usapin ng pagkuha ng mga tickets nitong mga to. Kasi sinasabi ng BI na wala na silang control doon sa basta makalabas ng bansa, tapos na. Ang sinasabi naman ng ilang mambabatas, dapat masigurado ninyo na kung yan ay sa China talaga lalanding. Hindi dadaan muna ng Malaysia, dadaan ng Hong Kong dahil tumatakas. Sa amin po, kapag PAOK detainee po yan, with coordination with the Bureau of Immigration, hindi ho namin pinapayagan yung layover flight or yung connecting flight. At saka with prior coordination po tayo sa respective government. Kung China po yan, ipapadala natin lahat ng mga pangalan at saka flight ng mga kanilang mga nationals at sasamahan po yan ng immigration
and or PAOK doon sa airport. Then, sasakay po yan. Then, kapag nakasakay na, saka kami magko-communicate sa ating counterpart sa China or Vietnam or Indonesia para naman po doon sa other end, sasalubungin po yan ng kanilang respective national police. Okay, sige po. So sa ngayon, sir, ilan pa ang subject, ang estimate ninyo, subject for manhunt ng mga POGO operators? With regards to the number of POGO operators, we could safely say meron pa ho tayong nasa around 50 pa po yan. Malalaki at saka maliliit na nagkalat at matigas ang ulo dito sa Pilipinas. So ito pong mga about 50 POGO operators po na ito ang napatakbo sa natitira pang 9,000 plus na mga illegal POGO workers na nagkalat pa dito sa buong bansa. So hinahabol po natin yan, and since we've got good intelligence naman po together with the other intel agencies, kumpiyansa po kami na dahan-dahan po nating maubos ito towards the end of the year. So 9,000 pa ang estimated na mga illegal aliens na nasa bansa ngayon na mga remnants ng POGO. Yes, Manong Ted, tama po yan. Ganun karami. Yung bang Tony Yang nasa inyo pa, yung kapatid ni Michael Yang? Opo, currently detained po siya sa custodial facility po ng PAOK. Oo. Ano ang disposition ngayon sa kaso niya? Ang kanyang kaso po as of the moment is purely immigration charges pa lang po. We're still awaiting the disposition of the Department of Justice, primarily sa regional office nila sa Region 11 sa Cagayan de Oro, kung di ako nagkakamali. Kung meron pa po ba siyang kakaharapin na ibang mga kriminal na mga kaso. Pero as of the moment, is under the custody of the commission dito po sa Pasay. Oo, bagamat immigration issue ang kanyang kinakaharap dito, pero PAOK ang may hawak sa kanyang ang may sa kanya, may nagbibigay ngayon sa kanya ng supposed to be detention. Sa anong dahilan 'yon? PAOK po kasi together with the different agencies ng military intelligence ang nakahuli po sa kanya together with the Bureau of Immigration doon sa airport. Meron po kasing formal arrangement ang DOJ, IACAT, PAOK at saka Immigration na kapag yung foreign national ay nahuli ng komisyon, dito po sila i-custody sa amin para mabawasan din po yung load ng immigration sapagkat 100 persons lang po ang kayang i-detain, hindi ako nagkakamali, doon sa custodial facility ng immigration. Sabi nga po nung nakaraan, narinig ko na lagpas 300 na po ang nasa kustodiya nila. Kaya nagtutulungan yung dalawang ahensya, BI at saka yung PAOK. Akala ko kayo may hawak kasi baka makatakas. Ay, hindi naman po. Wala naman ganon, Manong. Kaya kayo may hawak. Baka matakasan ng BI. Anyway, sige po, Sir Winston, makikibalita po kami sa inyo at naunawaan po namin itong issue po na inyong kinakaharap nga. At siguro, pag namin nakapanayon na rin po ang mga kinaukulan, makabigay po tayo ng kahit na papaano, counting follow-up lang po para po sa funding ninyo. Naunawaan po namin ang inyong pong sitwasyon. Salamat po na marami, Sir. Mabuhay. Mga salamat, Manong. Damang salamat. Si spokesperson Winston Casio ng PAOK.